Yung araw guys, nangawil nga pala kami ng mga isdang lapu-lapu at mga isdang alatan dito sa lugar namin. At grabe guys, sunod-sunod talaga yung mga nahuli namin dito. Kaya dito na lang kami nagluto sa bangka para makapag-food trip na rin kami. Kaya samahan nyo kami. What's up guys, ngayong umaga nga habang papunta kami doon sa maliit namin palaisdaan ay nakita ko itong mga treehouse na ginawa ng mga bata dito sa lugar namin. Grabe naman guys, nakakatuwa naman talaga kahit yung mga simpleng bata lang na i-inspire namin. Tapos ayun guys, maya lang nakarating na rin tayo dito sa baba ng ating treehouse at kung makikita nyo, low tide ngayon ang tubig dito sa lugar namin. Grabe, napakaganda pa rin talaga ng tanawin dito kahit maliit lang yung tubig. Talaga namang marerelax talaga kayo pag nandito kayo. After nga lang guys namin kunin yung mga pangawil namin doon sa aming maliit na palaisdaan ay agad na rin kami nagsagwan dito. Ang gamit nga pala namin bangka ngayon itong jet ski namin kulay asul kasi nagtatampo na daw siya. Kasi ang ginagamit lang namin daw bangka yung aming dimotor na si Mimo kaya ito nag-iiyak na siya. Kaya ngayong araw guys pinagbigyan namin siyang gamitin ngayon. Sabi ko na rin pati kay Dugong para ma-exercise naman kami kahit papaano kasi lagi na lang kami nakasakay doon sa motor. Gusto ko naman magsagwan, namimiss ko na ulit to. Dito nga guys ay dumaan lang kami dito sa tinatawag dito sa lugar namin na shortcutan. Grabe guys, tingnan nyo yung itsura, nakakatakot, parang may buayang sasakmal sa inyo. Pagkalabas nyo nga lang guys ng shortcutan na tinatawag dito sa lugar namin ay makikita nyo naman tong napakahabang mga mangroves na punong-puno ng mga bakawanan. Grabe guys, sobrang haba talaga nitong mga mangroves na to at pag nakita nyo yung ilalim nito puro talaba, talagang mapapafood trip kayo ng sobra kahit sobrang dami dyan ng talaba. At oo nga pala guys, ito nga pala yung mga gagamitin naming hipo na panghuli. Ito nga pala yung binigay lang ng tatay ko, siya nga pala ng huli nito. Ang tawag nga pala guys dito sa hipo na to sa lugar namin ay hipong huluhan. Ito guys ang second choice namin pag wala kami nung hipong pasaw na pinapain namin. Tapos ayun, after nga lang namin magsagwa ng mga almost 20 minutes ay nandito na rin kami sa tinatawag naming ikalawa. Kaya nga pinainan ko agad dito yung pangawil namin at binaba ko agad. At ayun, nagintay-intay agad kami ng mga dadawi dito sa lugar na to. Sabi ko nga lang kay Dugong na wag masyado siyang makalampog kasi medyo mababa lang tong kinakawilan namin. Baka mahabog namin yung mga isda. Maselan pa naman kasi guys yung mga kulapo. Kunting kalantog mo lang talaga guys, ay lalayo sila. Tapos ayun, maya lang pagkababa ko ng pangawil ko, grabe isang malaking isdang alatan agad. At dito na nga guys, slow mo ko pa sa inyo. Kitang-kita nyo naman nanlalaban pa talaga siya. Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin yan ay islang alatan, pero may tawag din diyang isa pa kami guys, isdang labian kasi malaki guys yung labi niya. Sa lugar niyo ba guys, anong tawag sa isdang to? Paki-comment nga dito sa baba para malaman namin ni Dugong. Grabe, unang huli ko agad na napakalaki, talaga namang mukhang bebenasin tayo ngayong araw at ako na naman nga ang unang nakahuli kaysa kay Dugong. Tapos habang nagpapain ako guys dito nung pangawil ko, nilalagyan ko ng hipon at nakahuli na naman pala dito si Dugong sa likod ko kaya nagulat ako. Grabe, isang tandain yung nahuli ni Dugong dyan at tuwan-tuwa na kaagad yan kahit isa pa lang yung nahuhuli niya. At syempre hindi ako nagpahuli sa kanya, may dumawi rin sa akin isang tandain dito at yun na nga pala nakawala. Grabe, napakamalas ko naman sa part na to. Pero okay lang yan guys, siguro hindi pa oras ng isda para mahuli namin at hindi pa rin niya oras para ma-food trip namin. Kaya ayun, nakahuli na naman pala si Dugong dito sa likod ko. Grabe, mukhang sunod-sunod yung nahuli dito ni Dugong at eto na naman isang malaking tandain yung nahuli niya. Habangan niyang iaabot sa akin yan, ito pagbayabang niya yan sa akin. Kaso nga lang, biglang may dumawi sa akin sa part na yan at bigla nga akong nagulat. Ayan na nga guys, isang tandain din. Ayun, sabay kami nakahuli ni Dugong. Napaka-swerte naman namin. Naaalala ko lang bigla guys, noong mga panahon na hindi pa kami nagbablog ni Dugong ay nangangawil talaga lagi kami dito. Nagbabaon pa nga kami ni Dugong ng pagkain dyan. Ang ulam lang namin, sardinas, pero sobrang sarap talagang ifood trip ng sardinas lalo na sa mga lugar na ganito. Ang feeling talaga namin gun guys, pag ang ulam lang namin ay sardinas, parang lechon na talaga yung ulam namin kasi sobrang nakakagutom talaga pag nandito kayo sa dagat. Tapos eto na nga guys, biglang may dumawi sa akin dito sa part na tong isang malaking lapu-lapu. Grabe, ayun napakalakas nga palang dumawi nito. At ito nga pala guys, isdang lapu-lapu, huwag nyo siyang hahawakan doon sa kanyang hasang kasi malakas yan, matalas yung kanyang hasang, masusugatan kayo sa kamay. Grabe, pag sineswerte ka nga naman guys, dalawa na yung nahuli ko ditong malalaki at kay Dugong puro tandain lang na maliliit. Dito nga pala guys sa lugar rin na pinagkakawilan namin marami talaga ditong kulapo kasi marami ditong patay na kahoy dun sa ilalim na dito sila lagi tumitira. Eto nga guys, may huli na naman ako na pangalawa at lumalaban-laban pa nga siya dyan sa part na yan. Kaso lang guys, hindi na yan makakalagot kasi napakagaling gumawa ng pangawil ng tatay ko. Siya ang gumawa nito, pinamana pa niya to sa akin. At habang inaalis ko nga dyan guys yung isdang lapu-lapu, biglang dinawihan din si Dugong ng isdang lapu-lapu. Kaso mas malaki pa rin yung akin. Pero okay lang yan guys, kahit papano buti na lang nagkahuli si Dugong at hindi na siya mahihili sa akin. Ayan. Kaya kung makikita nyo guys, 3 lapu-lapu na yung nahuli namin dito. 2 yung sa akin, tapos 1 yung kay Dugong. Ayan, mas marami pa rin akong huli kaysa sa kanya. Tapos all in all guys, ito na nga pala yung mga nahuli namin. Grabe, ang swerte naman namin ngayong araw kasi napakarami namin nahuli at ipo-food trip ngayon. Guys, tumabi nga lang pala kami dito sa may gilid ng maliit na isla. Tapos ayan, nakita ko ito.
Grabe, ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin ay isdang basahan. Nakakamangha talaga guys yung mga kulay nito kasi napakaganda niya. Hindi rin naman guys yan masakit makatinik, pero sa iba din kinakain din nila yan. Pero dito sa lugar namin hindi kami sanay kainin yan eh. Iba-iba nga pala guys ang kulay niyan. May kulay brown, kulay orange, tapos ayan kulay dilaw. Sobrang bait nga pala niyang isda na yan. Kahit makita kanila hindi sila basta-basta lalayo. Ayan parang banayad lang talaga silang lumangoy. Tapos ayun, sumilong lang kami dito sa may gilid ng malaking punong bungalo at nilinisan ko lang dito yung mga isda naming nahuli. Kukunti nga lang palang lulutuin namin ngayong araw kasi yung mga tira dito iuwi namin sa aming mga bahay para may mga pang-ulam kami. Habang naglilinis nga guys ako dito ng isda, nagpo-food trip na naman si Dugong dun sa likod. Tapos ayun guys, nilagyan ko nga lang to ng sibuyas, bawang, asin, paminta, tapos itong suka. Ang tawag nga pala guys dito sa lulutuin ko ay saing lang. Habang nga nagpe-prepare ako dito nung aming lulutuin na yan, sinyas ng sinyas si Dugong sa likod ko na nagugutom na rin siya. Dito na nga lang kami nagluto sa may aming loob ng bangka. Buti na lang guys, may dala kaming butane. At kitang kita nyo naman, kumukulo na at napakasarap na rin nung amoy niyan guys. Grabe, napakalaking tulong talaga nitong butane kasi tuwing nag-a-adventure kami ni Dugong, hindi na kami mahihirapang magpasiga ng apoy. Talagang kahit dito sa bangkay, pwede na tayong magluto. Ito nga pala guys, yung ibang isda na dadalhin namin doon sa aming mga bahay. Tapos ayan, sabi ko kay Dugong, goods na rin to, maya-maya pwede na rin tong food tripan at ready na daw siya. Tapos ayun, kumuha nga lang kami ng plywood ng upuan ng bangka namin dito at sinapin na namin ng dahon ng saging. Tapos ayun, nagsandok na rin ako dito ng pang-ulam namin ni Dugong. Ayan, tig 2 peraso nga pala kami dito. Favorite daw niya tong alatan guys, favorite na daw to. Simula nung bata pa daw siya. Kaya yun, sabi ko sa kanya, sige, tag 2 lang tayo nitong isda para may matira naman dito sa nagkakamera sa atin para makakain din siya. At ayun na nga guys, ngayong araw samahan nyo kaming pumudrip dito sa ating bangka. Grabe, dito tayo sa bangka magpupudrip ngayong araw. Napakasarap waring experience nito palagi. Habang nakasilong kayo guys dito sa malaking puno, grabe naman, sobrang solid talaga ng food trip dito. Ito talaga guys yung mga moment na hindi mo makakalimutan kahit tumanda ka na or kahit anumang gawin mo. At ito rin guys yung mga moment na hindi kayang bilhin ng pera para lang maging masaya ka. Ito guys yung sinasabing experience talaga guys, ang napakasarap talaga sa buhay. Tapos bukod doon, kasama mo yung mga tunay mong kaibigan at masaya kayo sa ginagawa nyo. At oo nga pala guys, habang kumakain kami, sa mga nagtatanong nga po pala dyan kung bakit hindi nagbo-voice over si Dugong, kasi guys hindi niya po kaya. Ilang beses na po namin sinusubukan, kaso nako puro po siya tawa. Pati hindi talaga niya kaya guys mag-deliver ng mga salitang mahaba, nalilimutan niya kaagad. Kaya sabi niya sa akin, okay na lang daw to, napapasahin na daw kayo araw-araw. Kaya ayun guys, kain tayo dito sa bangka namin. Sabayan nyo kaming kumain sa mga nagugutom dyan. Ayan, kumuha na kayo ng bahaw tapos kumain kayo kasabay kami. Sino ba naman guys hindi matatakam sa pagmumukha ni Dugong? Grabe naman oh. Kitang-kita nyo rin naman nga pala guys yung view dito sa kinakainan namin na napakaganda talaga. Kaya ayun guys, after nga lang namin kumain nagkayayaan na rin kami pauwi kasi baka abutan kami ng ulan masama yun guys. Kaya kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat! Salamat sa panonood guys, ha.